So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babangpalang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol ng mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kabayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre alam na ho nating lahat na kung saan i-check muna natin kung sino yung nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Eduardo Cartera. May siyang 87 lahat ng mga comments. Nandiyan rin po si Robel Ferrer Official. May siyang 47 na mga comments. Shane Sibal. May siyang 42 na mga comments. Inge Mentisa. May siyang 33 na mga comments. And Alicia. May siyang 29 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating mga top 5 commenters. At syempre, thank you so much po sa ating mga viewers na yung mga silent dito sa ating channel. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nalalike at saka lagi pong nagsishare ng ating mga video. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Susan Torres, Eva Punsalan, Pusong Inami, Edmond Casellejo, Lea Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiscalante, Rosita Roel, and Biabi Bar. Pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Lynn White, nabigay sa atin ng $10. Thank you so much. And also makaabahan ko, well, i-acknowledge po natin ating pong mga early birds o yung pong laging nauuna sa pag-comment dyan sa ating comment section. Happy birthday kay Ranier Barion Cortez na nandyan sa Australia. Greetings from Conrado Barion. Happy birthday also kay Mary Nancy. Siya po ang friend ni Helen Gurantes. Happy birthday. Nandiyan po kasama natin si Mama Rica Hernandez, Leonardo Steliero. Hi to Nonoy Florin Hills, Rose Guevara, Renren Estrelleta Barrios, Liani Red, Trixie Belia, Amy Mapalad, Antonio Payos, Jelen Quezon, and hi to Agapi John Lagon. Okay, so makakabayan ko, kumusta ang lahat? How are you today? Actually, ang dami pong nag-comment kasi Ivan makahabayan or dami pong nag-message sa akin doon sa Facebook. Dami excited. Sir Ivan, dali. Panoorin ko agad yung yung nangyaring hearing sa PDLX na kung saan yun po'y pinangunahan po ni Senator Bato de la Rosa makahabayan. Actually, nakita ko po yun. Pero medyo late na po si Sir Ivan kasi nga siyempre magkaiba po tayo ng oras dito makahabayan. So, but anyways, gin-replay ko na lang. Talagang pinanood ko po yung the whole almost 2 and 45 minutes yata yung makahabayan. 2 hours and 45 minutes po lahat yung kanilang hearing. So ngayon, nakita ko rin po makahabayan, abay ang daming nagalit kay Bato. Daming nagalit makahabayan kasi nga, siyempre, ang in-expect na doon, ang kailang expected, iba naman kasi sa gusto lang mangyari makahabayan. Kasi nga, sinasabi po ng mga DDS, na ito daw si Jonathan Morales, abay jackpot sila daw makahabayan. Jackpot, yan daw ang susi para daw mapa-impeach po sa pesto itong si PBM. Pero kabaliktaran po nangyari makahabayan. Ang daming tumambling. Ang daming sabi po kay Bato na naging marshmallow na makahabayan. Ang unang napalabas po nang sabi na marshmallow, yung pong si Joy Cruz. Hanggang sinakyan po ito nila ni Pibos Cunanan, sila si Hitan. Pero actually si Hitan, iba-iba kasing sinabi niya makahabayan. Kaya nga, di ba, nagalit po si Bato. Kasi nga si Hitan, abay, hindi niya na-expect na ganun kasi ang the way po dito, the way dito nangyari po sa ginawang hearing po dito ni Bato makahabayan.
Okay, so may nagtanong sa atin, at pong viewer, sabi niya, ano daw ang aking take doon, aking impression doon po sa nangyari sa hearing Makabayan. Actually, para sa akin, no, pero hindi po ako pumabor po kahit saan doon Makabayan. Kahit doon kay Bato, saan man doon, sa mga grupo-grupo nila, wala akong pinaboran doon. Kundi, ito po aking nakita doon. Alam niyo ba si Bato naging neutral Makabayan? Agree ba kayo kasi, Ivan? Yes, naging neutral ho siya. At saka naging objective ng Makabayan. Kasi po, bakit niya ginawa yun? Nasa Bay, siya dito maging pabor po doon kay Morales kasi si Bato, isa po siyang DDS Makabayan. Diba? Diba napasalamat nga sila si Hitad na tinugunan daw ang kanilang panawagan doon kay Bato na dapat daw magkaroon dito ng hearing at saka dapat daw malaman ng taong bayan kung na gumagamit daw ito ng pulburon itong si PBM at dapat daw didikdikin Makabayan. Pero siyempre, iba naman kasi ang nangyari doon. Actually, okay yun ang ginawa po ni Bato Makabayan. Kaya lang, naging parang nakulangan ko Makabayan. Honestly, nakulangan ko. But actually, siya po ay naging neutral. Pero nakulangan ho ako. Bakit? Yung kanyang follow-up po na mga questions Makabayan. Like for example, doon po sa tanong po ni Morales Makabayan. Actually, pagkakataon na yun ni Bato na kung saan, ang problema kasi dito, nagtanong itong si Morales. Kaya lang, ang kanyang second na tanong, biglang gumanon Makabayan, kaya nakaganon-ganon. So dapat magtanong doon si Morales, isa-isa lang. Kasi nga, siyempre, ako rin po gusto pong malaman na yung katotohanan Makabayan, tungkol rin doon sa di ba sabi po ni Morales kung bakit daw nakaganon po yung drug test ni PBM during po sa eleksyon Makabayan na naglabas po ng report yung sa St. Luke, only 2 minutes ang kanyang drug test result Makabayan. Doon po gusto kong malaman yun. Kaya lang hindi na follow up pa ni Bato. Bakit? Unang-una, bigla siyang sumagot doon sa pangalawa niya ng question Makabayan. Which is supposed to be, ang gagawin doon ni Bato na after po doon sa tanong po ni Morales Makabayan, sabi niya na gaano ba ito katotoo doon po sa sa result po ng drug test po ni Pangulong Bongbong Marcos na only 2 minutes lang naglabas kaagad po yung kung saan siya daw nagpa-drug test Makabayan, totoo ba yon? Dapat in-stop kaagad ni Bato do Makabayan at saka tatanungin niya yung PDEA. Kasi ang PDEA nandun na Di ba Makabayan? Gumagawa nga sila dito ng drug test. Nandun na po yung PDEA na sa harapan niya. Pwede na po niyang tanongin yung Makabayan. Directly niya tanongin yan. Pwede yun. From there, masagot kagad ng PDEA kung totoo ba or may posibilidad ba na magkaroon dito ng only 2 minutes yung result, yung drug test Makabayan. Pero hindi natanong po ni Bato. Mukha yatang siya po yung na-distract Makabayan sa ibang question. Kasi nga ito si Morales, biglang nag-insert po ng ibang question. Okay? So ganun po nangyari. Para sa akin, naging neutral lang po dito si Bato. Pero siyempre, ang awayan nila dito ni Hitad at saka ni Bato Makabayan, walang pakialam tayo doon. Siyempre, hayaan natin sila, mag-away sila. Buti nga yan Pero marami nag-iisip na yung awayan ngayon ni Bato at saka ni Hitad Makabayan, ito daw ay pantakip doon po sa kanilang kahihiyan nila na nangyari doon po sa Bustos, Bulacan, Makabayan. Asali, ang naging hero doon sa Bustos, Bulacan, ito'y Makabayan. Yan pong silya na yan pong hero doon. Nang dahil po sa silya na yan, hindi natuloy ang kanilang rally Makabayan. Natakot, biglang nausog ang kanilang kaisugan. Hindi pala maisog Por mga talawan Makabayan, mga talawan. So yan po ang hero doon po sa Bustos, Bulacan. At doon po sa mga nagrereklamo po ng mga DBS na mga kwanggol talaga, yung mga rabid Makabayan, ang dapat nilang sisihin, yun pong si Digong. Yan po si Digong, hindi po dapat yung sabi lang, Malacanang daw Di ba? Ang Malacanang daw, ang kanilang Makabayan, kung bakit hindi natuloy ang kanilang, natuloy po ang kanilang rally doon. Malacanang kagad ang sinisisi, isamantalang kung saan sila nag-arkila po ng lupa, private yung Makabayan. Gunggong kasi Pero balik tayo dito kay Bato. Kasi nga, I am very excited kasi Ivan. Bakit? Diba? Dahil nga sa galit po ni actually hindi po galit. Kasi nga, inibita na po itong si Hitad na dadalo po sa hearing Makabayan physically. Physically, ang ibig sabihin, pauuwi niya itong si Hitad dyan sa Pilipinas Makabayan.
Diyan excited si Sir Ivan. Kaya nga nagalit itong si Tal Makabayan. Kasi nga ang gusto niyang palabasin dito, ang dapat daw ipapatawag doon sa hearing si PBBM. At saka doon si Marcel Soriano, at saka meron pang iba makabayan. Pati po itong si Digong, gusto niyang ipapatawag. Pero siya gusto niya exempted siya makabayan. Samantalang siya po dito yung naglabas po ng document na yon na kung saan piki makabayan. Even daw na piki yon, pero siyempre napalabas siya dito ng format po na pre-operation report po ng PDEA. Ganon po na report makabayan, pero ayon po ni General Lasso, walang ganon po na report makabayan. Yan po ay piki, wala talaga yon. Pero itong si Hitad, aside pa po sa mangyayari dito na siya po ay kakasuhan daw siya ni Morales, kakasuhan na po siya ng NSC. Ano yun yung sa tawag ng makabayan na ibig sabihin ng CSC yata yan. Yung tungkol ito sa isang dokumento na bawat po ipapalabas yan or bawal yan sa batas na ipapalabas yung mga confidential po na mga dokumento. Yung confidential, kalimutan ko lang ibig sabihin basta sila rin po dito magkakaso po kay Hitad Makabayan. Kasi si Hitad, siya dito yung naglabas po ng dokumento na yon. At saka siyempre kakasuhan rin po kung sino ang nag-forward po ng dokumento na yan doon po kay Hitad Makabayan. Kasi nga sabi ni Hitad, may nag-forward na po sa kanya. Pero siyempre, si Hitad dito, yung napalabas po ng dokumento na yan, dapat siya rin po ay kakasuhan dito. Pero excited ako kasi nga ipapauwiin itong si Hitad. Pero wala siyang choice kasi government na po dito ang nagpatawag sa kanya makabayan. Kapag hindi siya uwi dito, well, magiging wanted siya. Kapag, di ba, sabi pa nga ni Bato na kung kinakailangan daw, maglalabas siya dito ng subpoena or warrant of arrest makabayan. Kahit hindi na po magpalabas dito ng warrant of arrest itong si Bato Makabayan kasi meron pong existing na warrant of arrest ito pong si Hitad Makabayan. Correct ba, I'm wrong? Sa kaso niya, doon po kay Katong Makabayan. Diba? Meron siyang existing po na warrant of arrest. Kaya nga excited siya Ivan, kapag uuwi itong si Hitad, naku po, dadamputin kagad niya Makabayan. Kung hindi siya dito makukulong po sa kaso ni Abel, siya doon po sa isang fashion designer, well baka dito na po siya makukulong Makabayan dahil po sa hearing na pinapanawagan nila doon po kay Bato Makabayan. Nadali na mission failed. Nag-mission failed si Hitad. So ngayon makabayan, a little recap lang po tayo kasi nga doon po sa nangyaring hearing po kay Bato, 'di ba? Wala tayong nakita po doon nakasama si Bato Makabayan. Ay meron nga pala itong si Tolentino. Nagpunta doon itong si Tolentino Makabayan pero sandali lang 'di ba? Ilang minutes lang umalis ka agad. Siguro na boring or baka playing safe Makabayan. Baka umiwas po sa issue na yan. Kasi nga, napaka-importante sa nangyari po kahapon Makabayan na mga hearings. Kasi nga nakita ko kahapon, during po na nag-live po yung Senate hearing, 3 po yung nag-live sabay-sabay Makabayan. 3 po. Pero kung titingnan ninyo, kung saan po doon ang may pinakamataas po na view Makabayan, views or viewers, yung pong sa committee po ni Bato, yung sa PDEA Makabayan. So ibig sabihin doon, napaka-importante po yung hearing na yon kasi nga involved po ang pangalan ni PBBM, pati po yung si Marcel Soriano Makabayan. So ngayon, ang kita ko doon, si Bato, nag-iingat lang siya Makabayan kasi nga ang taong bayan at saka marami talagang mga netizen, mga kababayan natin nakatutok po doon mismo sa kanyang ginawang hearing Makabayan. Kaya nag-iingat po itong si Bato. Kasi kapag magiging one-sided sa Makabayan, siyempre makukulayan yung kaagad. Makikita natin kung sa siya dito naka-side doon po sa kay Morales. Well, of course, masisira po ang kanyang pangalan Makabayan. Masisira po ang kanyang pangalan, ang kanyang kredibilidad bilang isang senador. Yun po ang nangyari. Pero okay ho yun, ginawa po ni Bato. Kaya lang nakulangan si Ivan. Sayang yung panahon Makabayan. So, sana po sana yung kanyang kasama doon o maging kasama niya Makabayan sa committee. Di ba ang kasama doon sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, di ba siyempre si Bato Makabayan, siya pong chairperson. Sana kasama niya doon po si Jinggoy, si Bungo,
si Tolentino, si Binay, si Erecito, si Grace po, yung 2 bilyar makabayan, yung 2 bilyar, siyempre DDSO yan, pati nga si Bungo makabayan, di ba DDS, pero hindi pumunta doon, playing safe, umiwas makabayan, kaya nga ang nandun lang, ito lang pong itong si Bato. Pati si Padilla, si Ruben Padilla makabayan, si Ruben Padilla, wala naman kasi yung wala siyang hearing makabayan. Wala nakitang hearing eh. Natakot doon sa hearing ni makabayan. Pati rin po itong si Ma'am Risa Oteveros. Actually si Risa meron kasi siyang hinawakan makabayan na ibang kaso eh. So wala doon. Si De La Rosa lang po doon ang talagang naglakas ng loob na gagawin po yung hearing ni makabayan. Pero mission fail po yun sa mga DDS. Kasi nga doon pa lang po sa makabayan, doon pa lang po sa di ba 2 topics kasi yon. Yung drug haul po sa Litagtag sa Batangas, yung 1.4 tonelada na drugos makabayan, yung na-entrap nila sa checkpoint. 2 kasi yon at saka plus yung PDEA leaks. Doon pa lang sa una makabayan, doon kay Secretary Abalos, doon na bumalintong na sila. Bakit? Kasi supposed to be didikdikin doon yung PDEA, pati po si PBM at si Abalos makabayan. Kasi nga 'di ba si PBM nagsalita po doon tungkol doon sa drugas makabayan. So ang gusto mangyari kasi doon ng mga DDS, didikdikin nila itong si PBM. Pero ang nangyari, kabaliktad makabayan. Kasi nga naniniwala dito sa authenticity sa operation po sa nangyari ng PD ng entrapment doon po sa Batangas makabayan. Naniwala po itong si Bato sa explanation po ni Secretary Abalos makabayan. So mas lalong naging gwapo po doon itong si PBM kasi ito po talagang legit. Hindi po ito parang pakita lang makabayan na 'di ba sabi po ng mga DDS na yung nangyari daw na entrapment sa checkpoint, nakahuli sila ito ng 1.4 na tonelada daw na drogas, yan lang daw ay isang scripted makabayan. Drama-drama lang daw. So doon po sa nangyari po, nakita natin sa hearing, totoong-totoo ang nangyari makabayan. So napahiya po itong mga DBS. Napahiya. Sabi pa nila, i-boycott nila si Bato makabayan. Wala naman kaming pakialam dyan kay Bato. Walang pakialam kami dyan eh. Kung i-boycott nyo, walang problema. DDS naman yan eh. At saka, doon po, sabi nila, i-boycott daw. Sayang na daw yung panahon doon ni Bato. At saka, sayang na daw yung panawagan nila kay Bato makabayan. Walang nangyari daw. Mukha dang nabayaran. Nabayaran. So anyways, papatuloy tayo po sa issue na yan mga kabayan. Well, pag-usapan po natin. Kasi nga, meron pong nangyaring hearing na po doon po sa DepEd makabayan, yung sa matatag curriculum. Yes, meron pong nangyaring hearing. Kaya lang, as usual, si no comment makabayan, si BP Inday Sara, wala na naman doon. Ito po'y talagang dinikdik ang kanyang ASIC, ang kanyang kasamahan doon na taga-DepEd. Dinikdik po yun ng makabayan ni Tolentino, na I think, not Tolentino, si Pimentel nga pala makabayan, at saka meron siyang kasama doon isa, nakalimutan ka lang eh. Dinikdik sila ni Pimentel. So hinanap po nila itong si Secretary siyempre si BP Sara makabayan kasi nga siya po dito yung secretary po ng DepEd, siya yung wala. Samantalang yung Senate probe ng makabayan sa matatag curriculum, napaka-importante po na nandun itong si BP Sara. Mamaya pag-usapan natin yan kasi nga lagi nang sinasabi makabayan at meron na po silang pinakalat kahapon na isang flashcard na ito daw si BP Sara makabayan, top choice for President in 2028 ayon daw sa survey makabayan. Sabihin yan, top choice daw for President in 2028. So yan ngayon ang kalang panghahype dito kay BP Sara makabayan. Pantagay po yan doon po sa nangyari po na usog rally sa Bustos, Bulacan. Mamaya bubuljakin natin yan mamaya makabayan. At siyempre pag-usapan po natin, ito rin pong nangyari na siyempre ito'y talagang nakakalungkot makabayan, no? Talagang naawa ako doon sa ating kababayan po ng mga Coast Guard o taga BFAR kasi sila po dito ay talagang binumbahan po ng tubig makabayan. Binumbahan sila ng tubig ng 13 beses yata yun, basta 10 plus lahat makabayan. Nasira-sira nga ang kanilang barko makabayan. Tingnan nyo kung gaano dito kalupit po yung taga China, talang kabastos itong China. Pero hanggang ngayon, itong mga pro-China, wala pa rin say makabayan. No comment pa rin po. Napaka-easy lang po, ikondinayan po ang mga mangingisda, kababayan natin po, mga nandun po sa nakita po, sa nangyari po, at saka ginawa po ng taga-China, doon po sa ating kababayan po ng mga taga-BFAR, lahat po na nakita, kinondina nila yung ginawa po ng taga-China.
Aside from sa pro-China mga kabayan, yan sila si Bibi Sara, si Digong, yung mga ibang po na mga senador po na mga pro-China, walang say, no comment mga kabayan. Bakit? Siyempre maka-China Malalantikan sila At siyempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibutanto ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, siyempre, kumustahin muna natin ang ating pong mga pinangga na mga legends, ang ating pong mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. Nandiyan po kasama natin ang mga pinangga natin ng mga Marcos loyalist. Yan also, nandiyan rin po makababayan nating mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama natin yung mga pinklawan or yung mga dilawan. And of course, i-acknowledge natin at saka i-welcome natin ating po mga kababayan po na mga bagong viewers ito sa channel, mga bagong pasok, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So anyway, sa ating mga haters, did you miss me? Kasi kapag makita po yung mukha ni Sir Ivan na mga haters, magkaka-stress kagad mga kabayan. Katulad po kay Hitan, alam nyo talaga, di ba, binuljak siya sinagot siya ni Senator Bato mga kabayan. And after that po, kasi nga itong si Gonggong kasi itong si Hitad, so pagkatapos nun, nag-live agad si Hitad mga kabayan, abay ang dami pong pawis. Grabe yung pawis. Mamaya papakita natin yan. But before that, siyempre, dito muna tayo po sa balita po ni PBBM. Kasi si PBBM mga kabayan, siyempre, ang kanyang ginagawa dito ay para po matugunan ang mga problema diyan sa Pilipinas. Wala pong ibang iniisip si PBBM kabayan, ang kapakanan po ng mamayang Pilipino. At siyempre, ipapakita ko rin po sa inyo yung future plans ni PBBM, mga nangyayari na ngayon, pati po sa Kadiwa stores at saka yung plano niya sa mga e-vehicles para po sa Pilipinas mga kabayan. For more details, let's watch this. Pagpapalakas ng serbisyo sa kuryente, tubig, tulong sa mga magsasaka at iba pa. Ilan lamang yan sa mga tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagbisita kahapon sa Pikit, North Cotabato. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na may plano ang gobyerno upang makontrol o mapangasiwaan ang presyo ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand nito. Ito ang binanggit ng Pangulo nang makapanayam siya ng media sa Pikit, Cotabato kasunod ng kanyang naging pagbisita kahapon. Ang naging consumption natin biglang tumaas talaga because of dahil napakainit. Kaya nakabantay kami ng husto. Kaya naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema kaya namin tinututukan. At yung pagtaas meron kaming mga plano, mga strategy para hindi na magtaas ang presyo ng kuryente, at least for now in this crisis time. Isa sa ginagawaan niya ay ang paghikayat sa National Grid Corporation of the Philippines na magtayo ng transmission lines at ito ang inaasang magpapalakas ng kuryente lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa naturang grid. Sa NGCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng kanilang mga transmission lines na matagal nang inaantay. Pati yung mga submarine cable, ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess capacity, ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Pinuntahan ni Pangulong Marcos ang Cotabato dahil pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Malitubog-Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Dito rin ay sinabi ni Pangulong Marcos ang aksyon ng pamahalaan upang palawakin ang water supply sa gitna ng La Niña phenomenon na inaasahang tatama sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong taon. Tuloy-tuloy naman aniya ang suporta ng gobyerno sa mga magsasaka sa Mindanao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga farm machineries at mga kagamitan. Gayon din ang pag-aayos ng irrigation system at teknolohiya na magpapalakas ng produksyon. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang irrigation system. At yan ang ginagawa natin. Isang magandang halimbawa itong ating binuksan ngayong araw. Pagbigay sa galing PhilMec, kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, na farm equipment. Kasama na dyan yung tractor, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda
hanap buhay ng ating mga farmer. Hindi na sila masyadong nag-aalala at mas mababa pang production cost para mas malaki naman ang kita nila. Bubuksan tuwing katapusan ng buwan ang programa ng Administrasyong Marcos nakadiwa sa Pangulo sa Pasay City na may layong matulungan ang mga mamimili at nagnenegosyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Sa gitna ng mahal na presyo ng mga pangunahing bilihin, makakaasa na ang mga taga-Pasay na bawat buwan ay makakabili na sila ng mas murang mga bilihin sa lungsod. Bawat katapusan kasi ng buwan ay magkakaroon na ng kadiwa sa Pangulo sa kanilang lugar at sabay ito sa sahod ng mga tao. Ito ang programa ng kasalukuyang administrasyon na layong tulungan ang publiko na makabili ng mas murang mga pangunahing bilihin tulad na lang ng bigas, gulay, prutas at iba pa. Para po matulungan natin ang mga fishermen, mga farmers, etc. At gayon din po, tayo naman ng mga namibili ay makakabili ng mga pagkain o mga bagay na lagi po natin ginagamit. At malaki na pong tulong ulit ito sa ating pamilya. Dahil yung mga natitid natin ay pwede natin gastusin naman o gamitin sa ibang pangangailangan. Para sa mamimiling si Nena, malaking katipiran nito. Ang kanyang nabili, pang isang linggong ulam na. Mura! Mababa ang presyo. Malaki. Oo, malaki ang katipid, malaki. Mura po, mura. Mababa sa ibang palengke. Kasi palengke, mababa. Habang malaking tulong din ito sa tulad ni Ace para mabenta ang kanilang mga produktong prutas at kumita. Kasi sarili pong ani po namin to, sir. Yung ano po namin kita po na. Ang mga mabenta po talaga sa amin, mas pinakano po yung mangga po namin. Talaga yan po yung parang pinaka-capital po ng Sambales po namin. Yung saging, saba po. Kasabay ng paglulunsad ng naturang programa sa Cuneta Astrodome, nagkaroon din ng pagbibigay ng tulong. Tulad na lang ng financial assistance sa mga nangangailangan ng tulong o ang AIX program ng DSWD. Dito ay tigda 2,000 piso ang natanggap ng bawat beneficiary. Habang mula naman sa LGU ng Pasay may financial assistance din tulad ng pangkalusugan, pang-edukasyon at iba pa. Upang mabigyan ng mas maayos na transportasyon ng mga Pilipino, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang ilang plano at estratehiya upang palawakin ang industriya ng electric vehicle sa bansa. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Energy at iba pang concerned agencies na pabilisin ang pagpapatupad ng mga akbang upang ma-develop ang electric vehicle industry sa bansa. Partikular na rito ang public transportation sector. Sa nangyaring sectoral meeting sa Malacanang kanina, natukoy na ang Pilipinas ay malayo pa sa target na 2.45 million electric vehicles at 65,000 electric vehicle charging stations pagdating ng 2028. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat mag-focus ang Energy Department at iba pang ahensya sa paghahanap ng paraan upang mapababa ang cost of production at pag-upondo sa charging infrastructure para matiyak ang maayos na industriya ng electric vehicle. Pinag-aaralan ng pamahalaan ayon kay Pangulong Marcos ang proseso ng transition patungo sa electronic vehicle, alinsunod sa EV Industry Development Act. Ito'y upang mapabilis ang development at paggamit ng electric vehicle para sa pagsusulong ng energy security at pagbabawas ng greenhouse gas emission. Samantala, natalakay rin sa sectoral meeting ang tungkol sa development plan ng micro, small and medium enterprises. Ipinag-utos dito ni Pangulong Marcos ang pagpapaigting sa MSME sa pamamagitan ng pag-i-introduce sa kanila ng Artificial Intelligence o AI-powered system. Ayon pa kay Pangulong Marcos, titiyakin ng AI na matututukan ang ease of doing business. Noong 2022, higit 99% ng mga establishmento sa bansa ay binubuo ng MSME. Malaki ang naging ambag nila sa total employment ng Pilipinas. Okay, so ngayon makakabahan ko, pag-uusapan rin po natin, ito kasing diba tungkol po sa presyo ng bigas, kung bakit marami kasi yung nagtataka kung bakit hindi pa rin po bumaba mga kabayan. Tsaka diba sabi po ng gobyerno natin na meron talang rice sufficient tayo ngayon. Marami pong mga extra makabayan. Kaya marami pong nagtataka kung bakit hindi pa rin po bumaba ang presyo po ng bigas dyan po sa mga bilihin natin. Asan po sa Kadiwa Store mga kabayan? Kasi ngayong Kadiwa Store, siyempre direct kasi yan sa mga farmers. Ang problema kasi dyan po sa ating mga market,
kung saan usual tayo na bumibili makabayan, sila kasi dito umaangkat kasi sa mga traders, doon po sa mga businessman, na mga greedy makabayan. So maraming nagtataka kung bakit hindi pa rin po bumaba yung presyo ng bigas. Kaya nga yung mga DBS, yung mga anti-Marcos makabayan, hinahanapan tayo lagi na sana daw yung 20 pesos per kilo na bigas na promise na ng PBM. Manggonggong, hanggang ngayon, ang hirap po explain ng makabayan na yung 20 pesos per kilo na bigas, hindi yun promise. Yun po ay isang aspiration, isang ambition makabayan. Pero hindi kasi yan nila matake kasi gusto lang ditong sisiraan na po si PBM, gusto lang ipapahiya po si PBM. Pero saan ba dito yung nakahiya? Si Peradi o si PBM Makabayan? Si Peradi, mas worse yun. Ang sabi niya, 7 pesos per kilo na bigas makabayan. Gusto niyang paabutin po ng 7 pesos per kilo na bigas. Or isa pa, 15 pesos kasi yun. 15 pesos to 7 pesos per kilo na bigas. Saan doon nakahiya makabayan? Nangyari ba? Yung kahit 15 pesos per kilo na bigas makabayan? So ipapakita ko sa inyo yung plano po ng ating gobyerno. For more details, let's watch this. Nais ni House Speaker Martin Romualdez na pagpaliwanagin ng mga trader at middlemen kaugnay sa issue ng pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ayon sa House Speaker, ipapapatawag nila sa susunod na pagdinig ng Committee on Trade and Industry ang mga trader at middlemen upang matukoy kung meron bang nangyaring pang-aabuso. Hinala ng House Speaker, posible kasing may nagmamanipula sa kalakalan lalo't patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapababa ang farm gate price. Dagdag pa ng opisyal, walang problema kung kumikita ang trader pero dapat anyang ikonsidera nito ang pagkakaroon ng tamang presyuhan para sa kapakanan ng mga consumer. Sana malayo yung diferensya. So, i-inquire natin kung bakit ganon. Kung hindi maayos yung explanation, kung masyadong matakaw lang sa kita, sabihin natin, i-moderate nila yan. Kasi kung hindi, talagang agrabyado tayong lahat. At siyempre, may mananagot dyan. Nagbigay ng kanika nilang rekomendasyon ng ilang mambabatas sa gitna ng problema sa mataas na presyo ng bigas. Narito ang report. Bungad pa lang ng interpellation sa panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Tanong ni Marikina Congressman Stella Kimbo sa supply ng bigas. Matagal-tagal na. Ilang buwan na ba na sustained ang ating price increase? So kulang ba supply? Nito lamang Marso na itala ang pinakamataas sa presyo ng bigas sa loob ng 15 taon. Paliwanag ng Department of Agriculture. Because po tayo ay liberalize, natatranslate din po yung global prices sa domestic. Hindi naman ho bawal mag-profit ang ating mga traders, pero they also benchmark their prices on global prices. So in short, traders. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, wala nang limitasyon ng pag-aangkat ng bigas. Tinanggal din ang regulatory function o kapangyarihan ng National Food Authority na makialam sa presyo ng bigas. Ang problema raw rito, if they can make money, they import a lot. If not, they don't care whether there's a shortage or not because it doesn't give them any money. So there's no food security. Suwestyon ni Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tulfo. Ibalik na yung pagbebenta ng NFA ng bigas sa mga palengke. Ibigay uli sa NFA or sa government in general ang kapangyarihan na mag-compete sa mga kartel na yan. Ipinapanukala rin na payagan ang pagbili ng imported rice bilang buffer ng NFA. Ang paglalagay ng buffer ay karaniwang ginagawa para maiwasan ang espekulasyon na may kakulangan sa supply na karaniwang dahilan sa pagtaas ng presyo. Gagawin lamang ito sa panahon ng krisis, may labis na kakulangan o extraordinary ang pagsilitang presyo ng bigas. Pinaamyendahan din ang isang probisyon sa RTL na nakatakdang mapaso sa taong 2025. Pinalalawig ang implementasyon ng Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagbibigay ng 10 bilyong pisong pondo kada taon para sa pamamahagi ng libreng makinarya, binhi, pautang at pagsasanay sa mga magsasaka. Pinatataas ang pondo ng RCEF sa 15 billion pesos upang makapagbigay ng libreng abono sa mga magsasaka. Isinusulong naman ang flexibility sa RCEF para magamit bilang pinansyal na ayuda sa mga magsasaka sa panahon ng krisis.
Pero si House Deputy Minority Leader Franz Castro, nais bawiin na lang ang RTL. Nagdulot lamang umano ng pagtaas sa presyo ng bigas habang bumabaha ang imported rice. Malaking bahagi ng mga tindahan ay mga imported na at ang mamahal. Well, talagang ito po yung naging bunga na nagpasa na natin ang China sa pag-i-import ng rice. Sakaling maging matagumpay ang pag-amyenda sa RTL, dapat anyang maging epektibo ito para mapataas ang produksyon ng bigas, gumanda ang kita ng mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas. Teka lang, may napansin ako doon sa reporter makabayan, mukhang ito nakamali eh. Kasi sabi niya, ang report daw sa last month, sa presyo daw ng bigas makabayan, ito daw yung pinakamataas after daw 15 years makabayan. Or before, sa timeline po na 15 years, ngayon daw, March, ang pinakamataas na presyo makabayan. 15 years, abay, may mali doon. Gumanon talaga ang tinga ko makabayan eh. Gumanon talaga eh. Bakit? Last 2018, yun po ang pinakamataas na presyo ng bigas makabayan. Magkano Sir Ivan? 80 po. 80 pesos per kilo sa panahon yan ni Digong Makabayan. Nakalimutan niya. Tapos ngayon po ang presyo po, I think ang pinakamataas is 77 pesos Makabayan. If I'm not mistaken, di ba? Makabayan ko, sakto ba? Ikaw rin yung 7 ha? 77 pesos per kilo ang bigas ngayon. Diyan po sa ating sa bilihin po natin sa usual na market Makabayan. Correct ba si Ivan? 77? Kasi tininan ko kanina Makabayan. May nakita kasi ako na market na isang tindahan, 77 yung pinakamataas po na presyo. So kung sasabihin na report dito, ngayon daw ang pinakamataas before sa timeline po na 15 years Makabayan, kung talaga eh. Parang may mali talaga eh. Dapat i-recess niya 2018. Ano yung pinakamataas po na presyo na bigas Makabayan? Sa panahon po ni Digong, hindi po kay PBBM Makabayan. Pero siyempre, yan po yung tinutugunan ngayon ng ating gobyerno ng Marcos Admin Makabayan. Kaya nga talagang prosigido sila dito na magkaroon dito ng hearing naman po tungkol dito sa mga traders, sa mga negosyante Makabayan, yung mga napaka-greedy po ng mga negosyante, mga middlemans, kasi diyan kasi tumataas po yung presyo ng bigas. Aside doon, ulitin ko lang po, aside doon sa Kadiwa Store. Kasi ang Kadiwa Store Makabayan, kung bakit kaya yung 20 pesos, 25 pesos per kilo, or 30, merong 30 ngayon Makabayan, diyan po sa somewhere in not Pasay, sa Albay yata yung Makabayan, if I'm not mistaken. Kasi nga, direct po kasi yan sa mga farmers. Wala kasing middleman Makabayan, kaya medyo mababa po. Ang problema, dyan kasi sa market, kasi merong middleman, meron pang traders, di ba? So anyways, Makabayan ko, yan, doon na po tayo sa mga medyo mainit na isyo. But before that, isasama natin si Oscar Dasilio. Hi to Susan Boteres. Nandiyan po si Eliseo Ray. Hi to P or Pia. Leto Bungalan, Ralis Carlinga, Vela Bautista, Lucana Narpio, Jolie Pintor, Esmar Cadorna, nandiyan po si M. Sarino, Beronidia Serrano, Rodelyn Tan, Brian Baltasar, Aida Fajardo, Sofia Dancel, and Mary Jane Tan. Okay, so dito rin po sa ating mga bagong viewers, mga bagong subscriber Makabayan, ipinapakita ko sa inyo yung mga programa po ng ating gobyerno, kung ano yung mga contingency plan nila, mga anong plano nila in the future, kung paano nila tutugunan po yung presyo or yung paano nila tutugunan po yung mga issues sa Pilipinas. Kasi kapag hindi ko ipapakita yan Makabayan, babaliwalayan kasi yan doon po sa ibang mga network. 'Di ba? Alam ho natin yan, babaliwalayan ng Makabayan. So siyempre, dapat dito sa ating channel, ipapakita natin yan para aware po ang lahat. Mga issue po sa mga mga kamartisan, meron po mga balita-balita po ng mga good news, combination lahat tayo ng Makabayan para busog tayo sa informations. Doon po sa ating mga haters, at least alam rin po nila, nagtatrabaho talaga ang ating gobyerno, lalong na si PBBM. Okay? Ngayon, pag-usapan natin itong si Pipi Sara. Kasi lagi lang sinasabi Makabayan at meron silang ipinakalat ngayon. Ito pong na flashcard. Yes, tingnan niyo po sa Twitter, nag-viral Makabayan, pati po doon sa Facebook. Yan po ang flashcard na ipinakalat lang ngayon kasi daw yan po ay lumabas na latest survey daw from Oculum Research and Analytics Survey Makabayan. Kahapon ho yan. Si Pipi Sara daw ang top choice for president in 2028. Pero ito nawindang sila lahat. Bakit? May nangyari po na hearing Makabayan. At para maintindihan po natin, ipapakita ko muna sa inyo kung masasabi ba niyo ito na si Pipi Sara ay competent or incompetent Makabayan. For more details, let's watch this. Who gave the go signal for the Matatag curriculum to be
implemented on a pilot basis? Well, ultimately, sir, it's our secretary that gave the go signal. So there must have been a group which presented to the secretary. Okay. What convinced the secretary that the Matatag curriculum is better than the K-12 curriculum? Sir, we are not privy to that, although our USEC for Curriculum and Teaching, our boss, I believe presented this Matatag curriculum to the secretary. In fact, I just know that there were some changes that our good secretary also made, specifically as regards the peace competencies, peace education, because like she said, even in the launch of the curriculum, that it's something very close to her heart. And other details which we were able also to incorporate in the Matatag curriculum. Is the USEC present here? Wala rin? So, Secretary is not present, USEC is not present. So, at any rate, tingnan nyo present kayo ng Matatag curriculum, dumaan yan sa, I'm sure dumaan yan sa consultative committee, dumaan yan sa brainstorming ninyo. At the secretary level, she decides to add a competency. Additional yun Peace competency. Maganda sa tenga. But it adds a competency. So it goes against now observation number 1. Too many learning competencies. So, kasi kung masyado kayong informal dyan, sa paggagawa ng curriculum, ganyan-ganyan lang, naisip ko ngayon, dagdag nyo. Is that the way you do it? Ngayon makabayan, itatanong ko dito. Di ba? Kailangan po si Pipi Sara ang dapat sumagot ng makabayan. Kasi siya po dito yung DepEd Secretary. Kaya nga hindi makasagot po ang kanyang tauhan doon ng DepEd. Kasi nga ang dapat makasagot niyan yung ASEC or yung Secretary Makabayan. O siyempre hinanap po ni Tolentino na ni Pimentel nga pala itong si BP Secretary si Pipi Sara Makabayan. Hinanap po. Pero nasaan? Wala pa rin. Pero kahit siguro nandyan po si Pipi Sara, baka no comment pa rin Makabayan. Tanong, competent ba o incompetent yung Secretary ng DepEd Makabayan? Di ba? Please comment dyan sa baba, tsaka mabasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Tapos nanawagan sila na dapat daw palitan daw si PBM na Presidente Makabayan. Gusto nang ipapalit si Pipi Sara bilang isang presidente. Papalitan la si PBM ng isang ganon, na isang incompetent Makabayan. Ano kayang mangyari sa Pilipinas? 'Di ba? Tapos at saka lumabas ngayon yung survey kahapon, itong survey po ng Oculum Research and Analytics Survey, top choice for President in 2028. Kung ganun pala Makahabay, kung ganun pala yung survey na naging top choice itong si Pipi Sara, siguro lahat po ng mga politiko hindi na po magtatrabaho Makahabayan. Anong gagawin, Sir Ivan? Dapat pupunta lang po doon kung saan merong namatay, tsaka magpa-picture-picture doon, paiyak ng konti, ganun okay na Makahabayan, tataas po ang iyong survey. At saka punta ka doon sa mga karinderya, kakankaan ka, ikaw lang mag-isa, at saka gagawa ka ng TikTok, ganun na po ang gagawin, tataas po ang inyong survey Makahabayan. Diba? Kung ganun nga pala, kalabasan ng survey na yan, gunggong talaga walang kwenta Makahabayan, diba? Dapat pala mapaputo-ops na lang sa mga patay Kasi kapag mayroong patay, ang dali makita ni Pipi Sara Makahabayan. Diba? Napansin ba natin yan? Mahilig sa patay. Hey, ganun ba mga DBS? Hey, nakatawa namang survey na yan. Kakatawa talaga Alam niyo ewan ko na lang. Bahala kayo dyan. May mga DBS na yan. Pero alam po ng mga matitinong tao, yung marunong po gumamit po ng critical thinking kung karapat dapat pa talaga si Pipi Sara maging presidente. I think not. Ang layo pa po. Kailangan pa niyang kumain po ng maraming bigas Makahabayan. Paano gusto niyang pantayan po si PBM? Kahit kunti man lang po na ilang porsyento, kaya niyang pantayan? Hindi po, hindi kaya talaga Wala talaga Kaya dyan lang po sa West Philippine Sea na issue, hindi kayang sumagot, no comment ang lagi. Dyan pa sa pagiging sekretary ng DepEd, hindi nga niya kaya tugunan po yung issue sa DepEd Makahabayan. Diba? Swerte lang si Pipi Sara kasi meron siyang mga magaling po na mga ASEC Makahabayan. Swerte lang kasi meron siyang magaling po na ASEC. Pero ang sekretary, incompetent.
Sinong sabi si Ivan? Yung IDCOM nagsabi. Nakakatawa naman. So anyways, worth time mga kababayan. Ngayon, papakita ko muna sa inyo yung issue po doon sa West Philippine Sea kasi nakakaawa talaga nakakaawa mga kababayan. Yung ate pong kababayan po na BFAR, talagang binumbahan doon ng tubig na kung saan nag-resupply mission naman sila mga kababayan, namigay po ng pagkain sa mga kababayan po ng mga mangisda at saka ng fuel mga kababayan. Pero tinira pa rin po ng taga-China, gonggong talaga eh. For more details, let's watch this. Mahigit 10 beses binomba ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa bahagi ng Bajo de Masinloc kung saan nagresulta sa pagkasira ng cooling system nito. Makailang ulit ring binangga ang barko ng BFAR na nagresulta sa pagkawasak ng ilang bahagi nito. Kumuha tayo ng update mula kay Ryan Lesiges na kasama sa paglalayag ng BFAR sa Bajo de Masinloc. Ryan? Clay Aljo, sa kabuuan ay 13 water cannon ang ibinuga ng mga barko ng China sa BRP Datu Bangkao na patungo lang sana sa isang humanitarian mission sa Bajo de Masinloc. At batay sa obserbasyon Aljo ng mga tauhan ng BFAR, base doon sa ikinilos kanina ng mga barko ng China, nakita nila na nandun yung intensyon na palabugin ang barko ng Pilipinas. Napapasigaw, takbo at kanya-kanyang tago ang mga sakay ng BRP Datu Bangkao sa tuwing tumitira ng water cannon ang barko ng China Coast Guard na ito. Makailang beses nasapol ng water cannon mula sa naglalakihang barko ng China ang BRP Datu Bangkao. Patungo sana ang barko ng BFAR sa Bajo de Masinloc para sa resupply at maritime patrol. Kasama ng BFAR ang BRP Bagakay ng PCG na nagsisilbing escort. Isa lamang yung barkong ito ng China na may bow number na 3305 na pilit na humahabol at dumidikit sa ating sinasakyang barko na BRP Datu Bangkao. Simula kaninang alas 5 ng umaga nang unang sumulpot ang mga barko ng China Coast Guard. Bukod sa atin ay pilit din na kinukural ang isang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay na escort natin patungo sa Bajo de Masinloc. Nung una ay illegal presence o bumubuntot lang sa dalawang barko ng Pilipinas ang ilang Chinese Coast Guard at Maritime Militia. Kalaunan ay tila naghahanda na itong magbuga ng water cannon. Una munang nakural ang barko ng PCG hanggang sa tuluyan itong naitaboy papalayo sa barko ng BFAR. Dito na pumorma ang barko na ito ng CCG na may bow number 3305. 8 magkakasunod na water cannon ang tumama sa barko ng BFAR. Una nitong tinarget ang panel ng makina ng barko. Binubomba din ito ng tubig ang harap na bahagi ng BRP Datu Bangkao. Sobrang lakas nagawa mo water cannon. Ganyan kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard niya pag nakalapit dito sa atin. Lumipat dito sa likod. Yan! Yan! Tras! Basta. Makailang beses na yan. Paano pa rin yung kanilang tubig ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbuga. Pilit lang na umiiwas itong barko ng BFAR pero kanina yung flagpole dito sa likod ang isa sa kanyang nangangamoy yan. Patayin mo yung generator. Patayin mo yung generator. Grabe, sapol na naman yung barko na sinasakyan namin. Tapos parang pabalik na naman siya dito sa atin. At kita nyo naman sa aking likuran, tuloy pa rin yung buga ng tubig. Para sa kaligtasan ng mga crew at media na nakasakay sa barko, agad nagpatupad ng Code Zebra ang mission commander ng BFAR, hudyat ito, para magkubli na ang lahat sa loob ng barko. Halos katatapos lang ng isang malakas na water cannon ng China Coast Guard na ito at sa mga oras na ito ay pumuposisyon na naman sila, nakatutok na naman dito sa ating banda yung kanilang water cannon at pilit na dumidikit. Yung katatapos lang na water cannon ay nagkaroon ng damage, partikular yung visat ng barko ng BFAR na ating sinasakyan. Bukod sa water cannon,
3 beses ding binangga ang barko ng BIFAR. Nung una ay pawang mga CCG lang ang pumupuntirya sa amin, pero kalaunan ay sumali na rin ang isang barko ng Chinese Maritime Militia. Makalipas ang ilang beses na pag-water cannon at pagbangga, wasak ang visat ng barko. Nayupi din ang ilang bahagi ng barko. Pasado alas 7 ng umaga ng unang makatanggap ng radio challenge ang BRP Datu Bangkao. Mula ito sa Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Nung una ay nagtatanong lamang ito kung ano ang intensyon ng barko ng Pilipinas sa karagatan na sakop daw ng China. Ang mga sumunod na radio challenge ay itinataboy na ang barko ng Pilipinas. Dito ay binigyan na ng last warning ang sinasakyan naming barko ng BIFAR na BRP Datu Bangkao. This is China Coast Guard, vessel 3305. One more time warning. You must leave this sea area immediately. Otherwise, you will take full responsibility for the consequences resulting therein. Over. China Coast Guard vessel, this Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 1304, BRP Datu Bangkao. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with our activities inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. You must stay clear for route and please review your chart. Over. Sabi ng mga tauhan ng BIFAR, ito na ang kauna-unahang pagkakataon na naging agresibo ang China kahit malayo pa sa mismong Baho de Masinloc ang barko ng Pilipinas para sa isang humanitarian mission. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagsisulputan na rin ang iba pang barko ng CCG. Pero ang matindi, ang paglitaw ng People's Liberation Army Navy o PLAN na hindi lang simpleng barko ng China, kundi isang warship na may bow number 162. Kapansin-pansin din na hindi tulad ng mga nakaraang misyon na sumilip lang ang PLAN. Kanina, hindi ito malis sa lugar na tila kasama rin sa humaharang sa mga barko ng Pilipinas. Sana po kapag meron pong ganyan na mga resupply mission mga kababayan, no, dapat magdala rin po sila yung mga warship rin po ng Pilipinas. Pero naman tayo mga warship mga kababayan, yung malaki po ng mga barko ng mga Coast Guards. Bakit na dinadala po yung gano'n lang po ang klase ng mga barko, di ba? Ang China, nagdala na nga sila ng warship, pero ng militia. Pero ang Pilipinas ayaw magdala mga kababayan, di ba? Karapatan natin dyan lugar natin dyan mga kababayan, teritoryo natin yan. Pero bakit ba tayo ang matakot dito? Ang dapat matakot yung China kasi sila po ay pumasok to sa EEZ mga kababayan. Na hindi naman sila dapat pumasok sa EEZ kasi teritoryo natin yan, di ba? Yan po kabastos ang mga China mga kababayan. Pero dito yung mga DDS na mga rabid, yung mga gunggong mga kababayan, yung mga kwanggol, magtawanan lang at saka hinahayaan na nila, wala silang mga statement na nilabas. Sila si Rocky, sila si Bungo, sila si Panelo, si Digong, si Sara o sino mang yung mga gunggong na mga DDS mga kababayan, kahit isa wala silang statement. Di ba? Klarong-klaro na dito talaga yung pangalipusta ng taga-China mga kababayan. Hindi nila kaya, di ba? Tapos meron siyang sasabihin dito na hayaan na lang. Siyempre, problema yan ni BBM. Siya din daw ang yung magresolba ng issue na yan. Siyempre, ginagawa na lahat po ng ating Pangulong, si PBM, para po maiwasan po yung problema niya mga kababayan. Pero dapat meron pong kooperasyon galing po sa mga DDS kasi siyempre malapit sa kanila yung taga-China mga kababayan. Ayaw lang tumulong dito, dapat lumayas lang sila sa Pilipinas Kayo mga DBS na mga kwanggol, dapat lumayas kayo sa Pilipinas. Wala kayong pakinabang dyan sa Pilipinas. Mga salot kayo Mga salot kayo sa Pilipinas. Anyways mga kababayan ko, further mo tayo. Puntan tayo dito sa issue po doon sa Senate hearing. Kasi nga ipapakita ko muna sa inyo kung paano po dito sinabon ito pong si Hita Makabayan. Kasi nga during po sa Senate hearing, siyempre si Hitan Makabayan, siya dito siguro devastated, dismayado kay Bato kasi nga hindi pumabor sa kanila ang nangyaring hearing po doon sa PDLX Makabayan. Kaya nag-post po itong si Hitan. Sabi niya, Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Siyempre, nung nabasa ho yan makabayan ni Bato, nag-trigger ka agad. Nag-trigger si Bato. Kasi siyempre, mo niyang prinsipyo po itong si Bato. Kapag sinasabihan ka na kapoy bayaran, at saka sa
pagkaalam o sa karakter mo o sa pagkatao mo, alam mo na hindi ka nabayaran makabayan. Kaya nag-trigger kagad itong si Bato at saka siyempre nagdrama makabayan. So ito po yung drama ni Bato. Ito na, nagalit na sa akin si Marlica. Senator Ronald Bato de la Rosa, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible media personality. We are trying our best here to come up with the truth and nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na ni Marlica. Marlica, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng resolusyon. Then pag i-read pa ito sa plenary bago ito ma-assign sa committee ko para i-conduct ng hearing. But hindi ko ginawa yan. Ginamit ko yung aking oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Marlica. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba? Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Ha? Malaman ang katotohanan. Bakit, Jonathan Morales, do you feel na ikaw ang kinikrucify ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, no, if I am being unfair to you, if I am being persecuting, very persecuting to you, please tell me. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Marlica na gano'n daw ang ginagawa ko? Hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Marlica? Doon lang na-interview po, nung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung napanood nyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlica, tingnan mo. Kung ilang senador andito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlica, sino lang ang senador nandito ngayon, nag-hearing? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gustong malaman ang katotohanan. God damn. I know you're monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong social media ba? Anybody can just castigate anybody without unfairly. Pati tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako nag-hearing dito, Marlica. Ha? Hindi na ako nag-hearing dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito kinandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people.
Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. God damn. My God. Anyway, I don't care about your impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo na bayaran or na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kayang diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. God sakes. Sorry. Nagpalabas na ako ng sama ng loob. Sorry kung apektado kayo. I'm doing the best of within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro. Kasi under desaya ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, Marlica, lilecturan kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigasyon mo. Kaya facts ang hinahanap natin dito. Galit ka pala kung tinatanggap ko yung facts na binibigay ng PDEA sa akin. Gusto mo lang yung facts ng ni Jonathan Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So anong klase investigasyon yan? One-sided. God damn. Huwag mo kong turuan sa investigasyon dahil nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, we will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. Jonathan? Yes, Your Honor. Am I being unfair to you in handling this investigation? Please tell me. Your Honor, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni nung vlogger na si Maharlika patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito, sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po yung inyong kapulungan at yung inyong Thank you. Thank you. Sir, I am being unfair with you. PDEA, in this investigation? No, Your Honor.
civil service. Am I being unfair to anybody here in my conduct of the investigation? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides po. Thank you. Yan, dyan ako excited mga kabayan na pauwiin itong si Hitad. Hitad, malapit na. Baka 10 years ang kulong mga kabayan. Kasi diba sinabi po na ng NSC yata yon, sabi niya ang kulong daw dyan is 10 years mga kabayan. Naku po, kapag hindi makulong itong si Hitad, doon po sa ikinaso sa kanya ni Abel at saka yung si isa makabayan, hindi siya makulong doon kasi hindi naman kasi yun hindi naman kasi criminal case yung makabayan civil case kasi yun. So dito po sa kaso na yung paglabas po ng mga confidential po ng mga dokumento ng mga kabayan, dyan siya maukulong. And aside from that, meron ba siyang existing dito na warrant of arrest, yung kaso niya doon kay Katunying Makabayan. Baka nandyan pa lang po siya sa airport, dadamputin kagad Makabayan. This is getting exciting. Diba? So itong si Hitad talaga magbabayad itong Makabayan. Malapit na pong darating ang karma sa kanya Makabayan. So after po sa kanilang hearing, ito na po yung press con po ni Bato Makabayan. For more details, let's watch this. Si Maharlika is identified to be allied or supportive of former boss mo, si FPRD. Alam mo klaro yan, kahit saan man yan. Punta ka dito rin, tapos punta rin kay Bumbong, tapos pala naman, gano'n-gano'n lang yan. So how do you feel na parang ina-accuse ka talaga no? Yes, klaro man yan ang pinost niya I feel insulted and it's very unfair accusation because I'm doing my best to conduct a very objective and a very fair hearing. Baka hindi niya gusto niya yung gusto niya masusunod. No, I am the chairman, I have to run the show. Baka gusto niya na kagad na i-crucify dapat natin yung tao na gusto nilang i-crucify. Yan ang gusto niya, kaya nagalit siya sa akin. How unfair these people are. Na-accuse pa ako na makinabayaran daw ako ni Lisa Marcos. God damn. Sorry. So dahil sa galit po ni Bato Makabayan, alam niyo ba, viral siya ngayon sa Twitter? Nag-viral, top 1, top 2 Makabayan. Top 2 ngayon si Bato. Pero si Hitad, wala hindi nakapasok sa top Mas sumikat si Bato Makabayan. Pero siyempre, hindi naman ko pabor dyan kay Bato Siyempre, didiis siya Makabayan. Hayaan natin silang mag-away-away. Show nila yan Makabayan. Show nila yan. So ngayon, ito pong si Hitad Makabayan, after po sa hearing po, doon sa kay Bato, nag-live siya kaagad. Nagpalabas po ng kanyang kabastos sa Makabayan. Nagpalabas kaagad. At kita natin dito na siya po'y talagang tense na tense Makabayan. Takot na takot. Bakit? Ang daming kanyang mga pawis Makabayan. Ang daming pawis. For more details, let's watch this. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigyan mo kami ng, we have common friends, Senator Bato. Hindi mo ako kaaway. At ako naniniwala ako na you are for the truth. Pero, huwag mo sisihin yung mga komento ng tao. Huwag mo kaming pagalitan at huwag ka maging emotional. Kasi dyan ka titirahin ng kalaban. Kung gusto lang kitang paglaruan, at this moment, I can do that. I can barubal, I can balljack you anytime. Pero I still have respect for you. So, okay. Mga palangga, 4 na testigo wala. Tapos si Lasso, tapos sabi niyo nga doon, okay, doon sa mga mag-comment kayo dyan mga palangga, you help me kung ano yung mga napansin nyo doon. We have to help each other. Okay? Okay. So ngayon, ang problema doon, na sinasabi mo pa doon, na sinasabi ni Lasso doon, o diba? Tense na tense sa Makabayan. Ang daming pawis Gumagano'n yung pawis Takot na takot ngayon itong si Hitad. Bakit? Pag uwi Makabayan, dadamputin yan. Ngayon, sa mga fans ni Hitad, dapat pagsabihan nyo, dapat magpakatapang si Hitad umuwi sa Pilipinas. I'm very excited. Excited Sir Ivan. Okay? So anyways, i-shoutout more natin. Nandyan po si Kimi, Wilma Malabanan, Maydan. Hi to Lost City, Biringan Samar. Nandiyan po si Edski lamang po, Papa Adelio, Teresita Rojas Cauzon. Nandiyan po si Espernito, Noel Narcida, Daldet Pasamonte. Hi to Flor Figumapak, Tinkerbell, Ima Barbero, Carmela Sanchez, Simply Tokes Vlog, Helen Cabayao, Filomena Rosario, Evelyn Garcia, and hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan.
Okay, so any comment, suggestion, or reaction sa ating mga topics ng araw mga kababayan, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. At syempre, yan po ang ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, Ikaw ang aking lakas, aking pag-asa at ang aking kagalakan. Kailangan po kita sa lahat ng oras. Pakiusap, protektahan mo po ang aking pamilya, mga kaibigan at sino mang nagbabasa nito. Dalangin ko na ang kamay ng Diyos ay hindi titigil sa pagtulong sa atin sa mahihirap na sandali ng buhay. Naway alisin ng Diyos ang ating pasakit, mga alalahanin at problema at palitan ang mga ito ng kalusugan, kaligayahan at kapayapaan. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.